sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. I know he lives as he has promised. For me he's risen, that from fear I may be free. Not even death can separate me from him whose love and might remain in me.
Magsitayo po ang lahat para sa pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito. Kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat na Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Abril. Para sa gampanin ng mga kababaihan, ipanalangin natin na ang dignidad ng mga kababaihan ay makilala sa bawat kultura at para sa pagwawakas ng diskriminasyon na dinaranas nila sa iba't ibang panig ng mundo. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus sa ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Martes, ikadalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi Hui. Magsitayo po ang lahat. Magalak tayo at magdiwang, Diyos ay ating papurihan. Naghahari siya sa tanan, puspos ng kapangyarihan. Aleluya, siya ay dangal. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nanaig sa lahat upang kami ay makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya
at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng mga kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinagmamalaki naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Sipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin ay matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon ay naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginoon naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa, ay hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ikaw ay naroon na. Panginoon naghari na, ang damit niya ay maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginoon naghari na, ang damit niya ay maharlika. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Ang anak ng tao ay dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din, ang bawat ipinanganganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang karakter sa ating mga pagbasa sa araw na ito ang ipinapakilala sa atin. Mga karakter na maaring sumasalamin sa klase ng pananampalataya na mayroon tayo. Pananampalataya ng tao. Sa ating ebanghelyo, kausap ni Jesus si Nicodemo, isang Pariseo na naniniwala sa mga kababalaghan at milagrong nagagawa ni Jesus. Kapag may napagaling na mga may sakit, naniniwala siya. Kapag napapalakad ang mga pilay, naniniwala. Ngunit, ipinapaliwanag ni Jesus sa kanya na higit sa paniniwala sa mga milagro ang pananampalataya sa Diyos, kundi ang pakikinig at pananalig sa kanyang mga salita. Kaya nga, ang tanong ni Jesus kay Nicodemo, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Marami sa atin, ganito ang klase ng pananampalataya. Katulad ng kay Nicodemo, nakadepende sa milagrong nakikita. Para bang kailangan muna gumawa ng Diyos ng milagro bago maniwala. At kapag hindi, wala. Para bang kailangan muna dinggin ng Diyos ang iyong hinihingi bago ka maniwala na siya'y totoo. Para bang kailangan muna answered prayer lagi para malaman mo na siya'y totoo, siya'y buhay, siya'y hindi natutulog. Ganyan yung klaseng pananampalataya ng karamihan sa atin. Nakadepende sa kung anong nakikita at hindi sa kung ano ang kanyang naririnig. Pero ang hirap naman talaga maniwala sa mga sinasabi ng Diyos, lalo na kapag tila hindi umaayon ang nangyayari sa ating buhay. Ang hirap maniwala sa pangakong kaligtasan kung ang nakikita mo sa iyong buhay ay puro kahirapan o tila kapahamakan. Sabi mo, Lord, ililigtas mo kami. Bakit kami naghihirap? Bakit ako nasasaktan? Bakit ako may sakit? Pero una mo ng tanong, sino may gawa niyan? Naghihirap ka? Gawa ba ng Diyos o gawa mo? Sinong hindi nag-aral? Sinong hindi nagsikap? Sinong magastos? Sinong waldas? Lord, bakit ako may sakit? Tingnan mo muna. Diyos bang may gawa o gawa mo? Sinong kain ng kain? Sinong pabaya sa mga matatamis? Minsan, tingnan muna natin. Gawa ba ng Diyos o gawa ng tao? Yung magka-cancer ka, minsan wala ka naman talagang ginawa, pero bigla ka nagkasakit. Pero, totoo yun. Ang hirap maniwalang ganon. Yung trabaho ka ng trabaho, pero bakit parang hindi ka naman umaasenso? Ang hirap maniwala sa ganon. Pero, manalig ka lang. Maniwala ka lang. Dahil ito yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, na umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Sa madaling salita, parang hangin. Hindi mo man nakikita, pero may direksyon. Hindi mo nakikita kung saan ka dadalhin, pero nararamdaman mong dinadala ka. Ang nangyayari, nilalabanan natin yung hangin. Kaya ang nangyayari, naliligaw. Hayaan mong dalhin ka ng Diyos. Dumaloy ka sa hangin niya.
Magtiwala ka at dadalhin ka sa isang lugar na hindi mo aakalain. Ito yung klase ng pananampalataya na marami ang mayroon sa atin. Nakatingin sa gawa ng Diyos, ngunit hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Samantala, sa ating unang pagbasa, ipinapakilala naman sa atin ang isang karakter na taga Chipre na ang pangalan ay Bernabe. Nang ibig sabihin ay matulungin. Isa siya sa mga taong naniniwala sa mga salita ng Diyos na pinangangaral ng mga alagad ni Jesus. Hindi naman niya nakita si Jesus, pero naniniwala siya sa mga pangaral ng kanyang mga alagad, pangaral ng mga apostol. Kaya naman bilang patunay ng kanyang pananampalataya, ipinagbili niya yung kanyang bukid at yung pinagbilhan, binigay sa mga apostol para magamit, para mas makapangaral pa sa mas maraming tao. Ito yung tunay na pananampalataya, yung naniniwala sa salita, kaya naman nakikita sa gawa. Grabing pananampalataya, ano? Ibibigay mo lahat ng ari-arian mo, hindi ka mag-iisip kung anong mangyayari sa'yo. Siguro talagang naniniwala siya sa sinasabi ng mga alagad na hindi nagpapabaya ang Diyos, na buhay ang Diyos. Kaya kahit na anong mayroon siya, kaya niyang ibigay, kaya niyang isuko sa Diyos. Dahil sa salita pa lang, naniniwala na siya. Sa paniniwala ni Bernabe, nagawa niyang maging matulungin para mas mapalaganap pa ang salita ng Diyos. Nagawa niya ito dahil nakiisa ang kanyang damdamin at isipan sa mga apostol na nangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya ay pagiging isa ng puso at isip sa diwa ng salita ng Diyos, na hindi kailanman naghahanap ng kahit na anong patunay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, nawa ay pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, nawa ay matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, nawa ay maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, nawa ay magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan,
Ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, kinagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Celi na tinawag mo sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kailangang pagtiisan ni Kristo ang kahirapan, saka dapat siyang mabuhay ng kaluwalhati ay kamtan. Alleluia, siya Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat